Hello mga kapatid, magandang hapon po. Salamat sa Lord, nakita tayo sa oras na ito. It's indeed a great privilege na matuloy yung ating broadcast maski na medyo alanganing oras. Ang mahalaga natuloy po tayo. Today is May 8, Huwebes, alas 2:50 sa isang hapon. Salamat sa Lord sa pagkakataong ito, mga kapatid. Gusto ko muna batiin lahat ng mga kaparian natin at mga bishops natin sa all over the country. Magandang hapon po sa inyo, mga kapatid. Sa aking may bahay kay Annalyn, good afternoon. Sa aking mother na si Mama Elsie, kay Eloisa, kay Fred Al, kay Charo, kay Nicole, kay Jairus Matthew, magandang hapon. Kay Buddy, kay Bembem, kay Picoy, magandang hapon sa inyo. Kay Julie, saka kay Ronly andyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Roxa, kay Esme at ang kanilang mga anak. Kay Tio Jose at Tia Edna, God bless. At sa lahat ng mga kamag-anak po namin dyan sa Biracatanduanes, magandang hapon po sa inyo. Gusto ko rin batiin yung ating aming bishop dito sa Diocese ng Bacolod, Bishop Patricio Buson. Magandang hapon, Bishop, at sa lahat ng mga kaparian under his leadership sa San Sebastian Cathedral. Magandang hapon po sa inyo. Of course, yung aking parish priest, si Very Reverend Father Luan Torrefranca, magandang hapon Pads, kay Father Nobles, kay Father Egay, maraming salamat. Sa aming dalawang seminarians na si Bro Chris Simon Bilaong Abadilla, saka kay Kent Terson Casiano, magandang hapon sa inyo. Sister Malu Albarestan, ang PPC President, at sa lahat ng mga opisyales. Kay Bro Bernardo Apuyon, salamat. Mike Sara, ang aming Parish Secretary. Kasama sila Marilyn Logroño saka si Joby Anmare. Ganon din kay Homer Aspan, magandang hapon. Sa lahat ng mga parishioners sa nabanggit na simbahan. Sa buong tropa ng CFD National, magandang hapon po. Si Reverend Father Darwin Gitgano, Wendell Talibong, si Jando, salamat. Kay Kenneth Bustamante, saka kay Bro Palma. Salamat at sa buong tropa ng CFD sa Bacolod. Kay Doc Ray Entila, magandang hapon Doc sa buong pamilya. Kay Doc Nabares, ganun din. Kay Christian Paul Gailan, yung aming presidente. Si Bro Doloso, dyan sa Granada. Sa Talok naman ay si Bro Hamili. At sa iba pang mga kapatiran, magandang hapon po sa inyo, mga kapatid. At syempre binabati natin ang spiritual advisor ng CFD sa Bacolod na si Reverend Father Preden Ray Gamala. Magandang hapon po. At sa lahat ng mga katekista sa buong Diocese ng Bacolod, magandang hapon. Especially sa aming coordinator na si Mrs. Vanessa Sabit Molieno. Magandang hapon po. Shoutout kay Reverend Father Henry Pineda, kay Jesus Bayoneta sa buong pamilya. Magandang hapon. Sister Mercy of Pauline Media, sa lahat ng kanyang mga kasamaan, magandang hapon po sa inyo. At sa buong binalbagan servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin, kay Bro Boots Uy, magandang hapon. Sa mga elder na si Bro Pabs Gonzales, Jan Inglis, sa All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. At sa buong PESMA Plus dyan sa Israel, God bless mga kapatid. Sa Latin Rosaries Missionaries, ganun din. Maraming salamat. Alright, at sa lahat ng kasama natin this afternoon, God bless mga kapatid for joining sa ating alas 3 na ho ng hapon. But before that, ay tayo po yung manalangin, mga kapatid. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven
and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Right, magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kaparian po natin. Dako muna tayo mga kapatid sa ating update sa Vatican News sa isinasagawang conclave o sa proseso ng pagpili sa ating bagong Santo Papa. Ayon po dito sa Vatican News ay nakita ho natin na merong black smoke doon sa chimney sa Sistine Chapel na ito po ay nagsisignal ng katapusan ng unang araw ng kanilang conclave o yung proseso ng pagpili. Ibig sabihin ng black smoke mga kapatid ay no pope was elected after the first ballot of the conclave to elect the 267th pope. Yung mapipili ho, mai-elect ho na bagong Santo Papa ay pang 267 na. Si Pope Francis yung namayapa nating Santo Papa ay pang 266. So yung ating inaantay mga kapatid ay pang 267 na Santo Papa. So ibig sabihin ng black smoke wala pang nahihirang na Santo Papa. Ayon pa rin ho sa Vatican News ay nagtipon ang nasa 45,000 na mga tao na Katoliko doon sa St. Peter's Square para ho nagaantay sila kasi baka meron na baka meron ng napili pero sa unang round ng kanilang pagboto ay wala po. Opo. Ang isa ho sa mga nag-aantay doon ay si Deacon Nicolas Coronco na siya po ay taga Tanzania. Nang siya po ay makausap ng mga taga Vatican News, ang sabi niya ay sa wikang Banyaga, "Our role here is to pray and to join with other Christians, other Catholics, to pray for the Holy Spirit to guide the whole process." Ang kanilang papel na ginagampanan sa mga oras na yon ay manalangin at samahan ng ibang Kristiyano, ang ibang Katoliko na manalangin sa banal na Espiritu na gabayan ang kabuang proseso. Yun po. Kaya ho, ang sabi niya pa, kung saan man manggagaling ang bago Santo Papa, kung yan ay manggagaling man sa Africa, sa Asia at sa Amerika, ang sabi niya pa, what we need a holy pope. Ang kailangan natin ay isang banal na Santo Papa. We need a pope who will guide the church and will be the pastor of the church. Hindi lang banal na Santo Papa, kundi ang Santo Papa ang siyang gagabay sa simbahan at magiging pastor ng simbahan. So mga kapatid, yun po yung ating update sa isinasagawang conclave o proseso ng paghahalal sa panibagong Santo Papa. Alright? Dadako naman tayo mga kapatid sa ating update sa election. Ilang araw na lang ho, next week, Monday, yan po ay itinalagang non-working holiday. Kada election po ay walang pasok. Opo. Ang May 12 ayon sa kalendaryo ay Lunes. Non-working holiday po yan ayon po sa ating Pangulo. So, ine-estimate po na nasa 68 million ang mga botante. Ayon po sa COMELEC sa kanilang anunsyo, merong 2 oras sa napagboto ang mga PWDs, ang mga senior citizen at mga pregnant women. Alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 lang. Para ho, siyempre special yung mga kapatid natin na may mga kapansanan. Siyempre,
hindi sila pwede mag-join doon sa mga regular na mga botante. Kasi alam nyo naman pag may kapansanan, mabagal maglakad, di ba? Marami silang mga, alam mo na. So, kinonsider po yan ng ating COMELEC na ang oras na allotted ho sa kanila ay alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7. Pero ang regular na pagboto do sa mga hindi naman PWDs, ano po, ay 7 to 7. Alas 7 ng umaga at matatapos ito ng alas 7 ng gabi. So mga kapatid, dapat maaga ho kayo sa polling precinct. Opo, para maaga rin ho kayong matapos din. Pero yung iba kasi, minsan bumoboto, after lunch Opo, kasi nga naman, sa umaga, dagsa yung tao. Pag medyo ganong oras na ho sa hapon, parang konti na yung bumoboto. Pero meron pa rin, mga kapatid. So, inaasahan po natin doon sa estimated 68 million na mga botante ay makapag-e-elect tayo ng 18,000 na mga opisyalis nationwide, mga kapatid. 12 senador ang ating kailangan na ilagay sa ating isi-shade. Sinishade lang ho kasi to, hindi ho maglalagay ng pangalan mismo. Sinishade lang ho. Kaya dapat maging maingat kayo sa pag-shade ha. Kailangan natin ng 254 district representatives, mga kapatid. 63 party list. Pero siyempre, isa lang yung congressman sa inyong lugar na isi-shade mo. At yung party list to, isa lang din ho. Ayan. Isang governor din ho. At siyempre, provincial board members, medyo marami-rami yan. Ang mayor, isa lang. At councilors, medyo marami yon. Alam naman natin yan, opo. Pero nasa 17,942 combined na mga governors, provincial board members, mayors, saka councilors. At kasabay po niya sa May 12 ay magkakaroon din po ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya ipagdasal natin to, mga kapatid ha. Tayo mga Katoliko ay may mga volunteer doon po sa PPCRB. Kung kayo po ay volunteer, mga kapatid, ay maganda po ang inyong ginagawa. Ang Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at ang PPCRB at ng COMELEC ay matagal na ho tayo na nakikihalahok sa malinis na halalan. Etong PPCRB po ay stands for Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Ang ating pinakatema ay boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko. Yan po yung binabanggit. Ang PPCRB ay since 1991 pa ho tumutulong sa COMELEC. Kasi gusto natin yung champ, di ba? Ano ba yung champ? Kasi kailangan natin yung clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful election. Kaya merong PPCRB. Makikita mo yung PPCRB pagpasok mo sa polling precinct, nasa gawing kaliwa ho yan. Depende kung saan sila pupwesto. Pero sa kada polling precinct na kung saan ho kayo boboto sa 12, naandyan ang PPCRB. Kung hindi ako nagkakamali, yung dating Namprel yan yung mga sila nagbibilang din yung mga unofficial count. Sila yung tumitingin kung ano nangyayari dyan sa halalan, kung merong dayaan ba dyan, etc. Sila yung mga po dyan nagbabantay sa halos maghapon. Misan nga ginagabi nga po yan sila kasi kailangan pagka nagkabilangan naandun sila. Hindi lang sila nandun kapag araw ng eleksyon. Hanggang sa matapos po, ganun po tindi yung trabaho ng mga volunteers natin ng PPCRB. Yun. Kaya sana sa ating pagboto ay ready na tayo. Bawal kapatid magdala ng yung mga flyer na binibigay ng mga politiko na dadalhin nyo ron sa polling precinct. Bawal po yan. Pero kung meron kang kodigo, halimbawa, si Brad Calix ay may nakalagay sa index dito yung listahan ng aking iboboto, pwede yun. Kasi kodigo mo yun
Guide mo lang yung para mabilis kaysa yung hahanapin mo pa yung number doon. Ako, nakalista na sa akin yung senador ko. Halimbawa, 12 yung senador ko. Nakalagay na rin yung number, saka yung apelido, saka yung first name. Para hindi tayo matagal doon pag bumoto sa loob. Kasi pagka nandun ka, tas sa isang oras ka ron, tumambay ka ng isang oras doon, masyado ka matagal doon. Masyado nang matagal yung isang oras para tumambay ka ron. Opo. Siguro, ang pinaka mabilis mo dyan, 10 minutes eh. Opo. Depende pa rin po yan sa mga botante natin. Pero sinasuggest ni Brad Calix, maaga po kayo ha sa next week sa Monday. Tapos syempre, hahanapin nyo pa yun eh. Alam mo ba na sinubukan ko dito sa may, yung bang hanapin mo, yung presinto mo? Oo. Doon sa Comelec, kinahanap ko. Pagdating sa birthday ko, nagkaka-error. Tama naman yung entry ko. Tapos hindi nagkakaproblema. Sana pag pumunta ako ron mismo sa A12, doon sa polling precinct dito sa Bacolod. Kasi nilipat ko yung pagboto ko mula sa Bago City, lumipat na ako rito sa Bacolod kasi dito na kami nakatira ngayon. Sana walang hassle. Isa sa mga nagiging problema, katulad ko, nag-transfer ako ng pagboto mula sa Bago City papuntang Bacolod, baka di ko makita yung pangalan ko. Yun ang problema dyan. Tapos may nakaboto pala sa akin. Nag-transfer na ako pero may ang boto ko na doon pala sa Bago City. Parang ganon. Diba? Delikado yan. Posible mangyari yan, di ba? Hindi natin naman takbo ng eleksyon ngayon eh. Lagi namang may dayaan ng eleksyon, di ba? Alam naman ninyo yan. Di naman bago sa atin yan. Nawawala yung pangalan, di syempre magko-question ka pag nawala pangalan mo botante ka, nakarehistro ka, tas hindi ka makakaboto dahil nawala pangalan mo. Siyempre, punta ka sa PPCRB. Pagka may mga hassle, punta ka sa PPRCB para matulungan po tayo. Sige mga kapatid, diretso po tayo sa Gospel for Today natin. Opo. Ilan po yung ating paalala. Tayo po ay nasa... Dali Tayo po ay nasa John chapter 6 verse 41 to 51 kung di nagkakamali. Okay. Basahin natin dito sa Tagalog mga kapatid. Samantala nagbulong-bulungan ang mga Hudyo, ang sabi rito, dahil sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na mula sa langit. Kaya sinabi nila, hindi ba't si Jesus lang naman yan na anak ni Jose? Ba't sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit? Samantalang kilala natin ang mga magulang niya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos, kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ako lang ang nagmula sa Diyos Ama at nakakita sa Kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninuno ninyo noong nasa ilang sila, ngunit namatay din silang lahat. Pero narito ang tinapay na mula sa langit, at hindi na mamamatay ang sino mang kumain nito. Ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito, sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. Mga kapatid, makikita mo rito sa ating Gospel for Today na ang mga tao sa panahon ni Jesus may duda.
Kasi nga naman, hindi ba't isinilang si Jesus sa Bethlehem? Siya po ay lumaki sa Nazareth. Ang Nazareth po parang squatter area ho yan eh. Aho. Doon siya lumaki, doon nagbinata si Jesus eh. At nung siya po ay edad 30 anyos, lumipat po siya ng Capernaum para magministeryo ng 3 taon. Si Jesus ay namatay at the age of 33, mga kapatid. At naniniwala tayo na nagsimula yung simbahang itinatag ng Panginoon 33 AD. First century, mga kapatid. 33 AD. 3 taon lang siya nagministeryo. At doon sa 3 taon na yon ay naging mabunga yon. Meron lang siya 12 alagad. At yung ibang alagad niya pa ay galing sa alagad ni John the Baptist na sumama sa kanya. Pero mga kapatid, makikita natin dito na may duda ang mga tao. Sabi nila, sino ba yan? Sino ba yung nagpapakilala na yan na galing siya sa Ama? Na binabanggit diba ng Lord, ako yung I am the bread of life. Diba? Ang sabi, siya yung bread of life. Sabi ng mga tao, kilala natin yan Di ba anak yan ni Jose na karpentero? Alam natin yan. Kilala natin yan. Ngayon, nung sinabi ng Lord sa kanila yon, alam ni Lord nagbubulong-bulungan sila Kaya sabi ng Lord sa kanila, ano meron dyan? Anong latest? Di ba? Ano meron? Anong trending? Di ba? Pinag-uusapan siya hindi naman pwedeng makalusot sa Panginoon yung mga sinasabi ng tao Kasi tandaan nyo, si Jesus hindi lang siya ordinaryong tao. Siya po ay Diyos. Kaya ho bilang Diyos, alam niya laman ng puso ng tao mga kapatid Ngayon sabi niya sa verse 44, walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugo sa akin. Mga kapatid, tayo mga Katoliko, sa totoo lang, kaya ka naging bahagi ng simbahan kasi sa biyaya ng Diyos. Sabi nga natin, paano mo malalaman ang aral ng Panginoon? Kailangan mong maging bahagi ng simbahan sapagkat ang simbahang Katoliko ang may bitbit ng tamang aral. Hindi po nagtayo si Lord ng mga denomination maliban sa Catholic Church. Pero mga kapatid, hindi natin kaaway o kalaban ang mga Protestante katulad ng binabanggit ko sa inyo. Hindi natin sila kaaway ang mga Protestante at mga Evangelical. Ano trato natin sa kanila? Mga kapatid. Mga kapatid pa rin natin sila. Saan tayo nagka-problema? Doon sa paniniwala, doon sa tradisyon, doon sa mga ritual, di ba? Katoliko, marami tayo niyan Opo, sila kasi sa kabila, Bible alone lang, saka faith alone. Ngayon, what should be our attitude? Mga kapatid, respeto lang yon. Of course, medyo malungkot kasi marami nang lumabas mula sa Katoliko, nagpunta na ng Protestante at may mga rason yan kung bakit nangyari yon. Sabi ko nga po sa inyo, ang dapat natin pagtuunan ng pansin ngayon ay hindi na yung mga umalis. Okay? Ang pagtuunan natin ng pansin yung ating personal growth sa Panginoon. Pangalawa, yung mga natira doon sa loob ng parokya natin. Mga kapatid, etong issue ng sinabi ng Lord na walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugo sa akin. Pagdating sa kaligtasan, mga kapatid, planado na yan ng God the Father. Planado ng God the Father na ipadala si Jesus Christ sa lupa para mag-suffer. Imbis na tayo mapako sa krus, baga kinuha ng Lord yun Parang sinabi niya, akin na yan. Nagkaroon ng great exchange, yung dakilang nagkaroon ng palitan. Imbis na tayo yung mapahamak, mapako sa krus, mamatay, kasi nga po makasalanan tayo, inako yun ng ating Panginoon. Para sinabi niya,
ako na ang mamamatay. 'Di ba? Yun ang kalooban ng God the Father. Kaya nga mapapansin nyo, yung nagdasal si Jesus doon sa Gethsemane, ang sabi niya sa kanyang ama, Ama, kung po pwede, mailayo nyo sa akin yung saro ng paghihirap, this cup of suffering. Pero sabi ng Lord, mangyari yung kalooban nyo, hindi yung kalooban ko. Mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon dito, kanyang pangako, at ang lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Isa sa mga pinaniniwalaan natin bilang Katoliko ay bubuhayin tayo ng ating Panginoon. Itong katawan natin na nagkakasakit, namamatay, sa lupa lang yan. Pero ma-experience din natin later on, mga kapatid, yung glorified body. Yung katawan ba na hindi tinatabla ng karamdaman? Yung katawan na hindi mo na kinakailangan pang masahihin. Diba? Kasi time will come, wala na hong ganon. Yung pagkakasakit, wala na ho yan. Pag naandun ka na sa presensya ng Panginoon Diyos sa langit, of course, sa purgatorio, ano tayo ron nililinis tayo ng Lord dun pinepurge tayo Hindi naman tayo pwedeng rumekta sa langit pag namatay po tayo. At hindi naman din ho garantya na Katoliko kayo, diretso kayo sa purgatorio. Hindi ho. Baka nga ho maraming Katoliko ang mapupunta sa impyerno Bakit po? Kasi Katoliko lang sa pangalan. Pero yung pagiging tunay na Katoliko na binabanggit ni Brad Calix, may takot ba yan sa Panginoon Diyos? Lumalayo ba sa kasalanan yan? O baka naman nabubuhay sa kasalanan yan? Delikado po ang Katoliko na nagsasabi, Katoliko, and yet nabubuhay sa kasalanan. Impyerno ho ang punta Opo. Kaya para matiyak mo na at least doon ka papunta sa purgatorio, nasa state of grace ka. Pag sinabing nasa state of grace ka, yung buhay mo ay matino, akma doon sa tinuturo ng simbahan, yung tinuturo ng Catechism of the Catholic Church, yung tinuturo ng Biblia, mga kapatid. Ngayon, kung ang buhay po natin ay hindi ho naka-pattern after sa God's Word, hindi naka-pattern doon sa Catechism of the Catholic Church, mga kapatid, delikado ho yan Wag tayo mag-assume na papunta tayo sa purgatorio dahil kayo po ay Katoliko. Walang ganon. You have to prove yung pagiging genuine ng inyong pananampalataya natin. Kasi pag humarap tayo sa Panginoon Diyos, wala kang maitatagong lihim. Kaya lahat ng mga chances na tayo ay makarecover, makabangon, lahat ng ating kasalanan, sa lupa yan pinagsisisihan. Pag namatay ang Katoliko na hindi po siya nakapag-confess ng kanyang mga mortal sin sa pare, naku, delikado po yan. Unless na lang wala ho talagang pare dun sa lugar nyo. Nakagawa ka ng mortal sin, mga kapatid, delikado ang kaluluwa mo. Turo po ng simbahan yan. Kaya ho, if I were you, dapat seryosohin ko yung pagiging Katoliko ko. Diba like ko sinasabi sa inyo, dapat ang mentalidad mo ganito. Mabubuhay ka sa araw na to as if bukas wala ka na. Kasi kung ang mentalidad ng Katoliko sa Pilipinas ay yung bang mabuhay ka as if bukas wala ka na, haharap ka na sa Panginoon, mag-iingat ka sa pananalita, sa iyong kilos, di ba? Magiging aware ka lagi at conscious na any moment today and tomorrow. Di ba sabi ko nga sa inyo, baka ito na yung huling pakikinig mo sa broadcast. At least nagkaroon ka ng chance at marinig kay Brad Calix, anong gagawin mo? Hindi natin maiwasang balik-balikan yung katotohanan na ang buhay ay maikli. Bagamat nangako ang Diyos sa atin ng buhay na walang hanggan, nangako ang Diyos sa atin na muli tayong babaguhin. Diba? Muli tayong bubuhayin. Napakaganda po yung pangako na yan ng ating Panginoon. Ang sinabi po pa dyan sa talatang 45, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa atin, sa akin.
Mga kapatid, ano ang reason bakit maraming tao di lumalapit sa Panginoon? Number 1, pride. Number 2, akala niya siya may-ari ng buhay niya. Pangatlo, kasi inisip niya may pera ako malakas ako hindi ko kailangan ng Diyos. But you know what, sa kabila po ng ganyan ang mindset ng marami sa Pilipinas, ang Lord natin napakatindi ng pasensya na bago tayo malagutan ng hininga, di ba? Pinapaalala sa atin ng Lord, patawag yung pare. Tas nakakapag-confess pa yung Katoliko na yan na matagal nang lumayo sa ating Panginoon. Nare-realize niya rin. Kasi kung tunay kang Katoliko, may pag-amin ka may realization ka sa mali mo at babalik ka talaga sa Diyos At ang maganda lang nito, maski na medyo ang buhay mo di maganda sa una, sa gitna, pero sa dulo, nahabag pa rin ng Diyos sa'yo. Nakalapit ka sa pare na siyang representative ng Panginoon sa lupa, na hingi mo ng tawad ang iyong mga kasalanang mortal sin, mga kapatid. Yun po yung beauty na ang Diyos natin hindi mabagsik na Diyos. Pero sinasabi ko sa inyo, wag lang nating abusuhin yung kabaitan ng Diyos sa atin. Kasi doon tayo nagkakaproblema inaabuso natin yung biyaya ng Diyos kasi mabait siya Mga kapatid, hindi lang siya Diyos ng pag-ibig. Time will come, pagharap mo sa Panginoon Diyos, siya po ay judge. Siya po ay hukom. Kaya lahat ng tsansa mo kapatid, pagbuhay ka pa. Huwag mong isipin may pera ka, malakas ka, may diskarte ka sa buhay. May investment ka sa labas ng bansa kaya magmamalaki kay Lord. Kapatid, huwag mong tandaan created being ka lang. Hindi ikaw may hawak ng buhay, si Lord. Pag si Lord nag-decide sa'yo na kunin ka mamayang 2:30 na madaling araw, hindi ka pwedeng tumanggi. Si Lord ang kumukuha ng buhay. Hindi po si kamatayan. Si Lord ang kumukuha ng buhay. If I were you, hindi mo alam yan, walang petsa yan, hindi yan ibubulong sa'yo ni Lord, hanggang ano ka lang ano ngayon, Mayo, sige hanggang after election ka lang, May 13, tapos ka na. Walang ganon. Kaya nga ang importante sa atin, ready kang humarap sa Diyos any moment. Baka nagmamaneho ka, maatake ka sa puso. 'Di ba? Nasa bahay ka lang, natutulog ka, hindi ka na nagising. Kumakain ka lang, nabulunan ka, nawala ka na, naaksidente ka, sa sasakyan bumabiyahe ka, nasa eroplano ka. Hindi mo alam Kaya nga ipinapasa Diyos natin lahat. Sana dumating tayo sa point na, Lord, ready ako any moment. Masasabi mo lang yan kung may maayos kang relasyon sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Opo, sana matuto tayo, makinig tayo at matuto sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, may binabanggit dito na sabi ng Panginoon ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Totoo po yan. Pero yung ating paliwanag sa konteksto natin bilang Katoliko, ang ibig sabihin niyan, dapat ang individual ay nabinyagan. Sakramento Sacrament of Baptism, doon nagsisimula yan Ang binyag ay bahagi ng kaligtasan natin yan. So in other words, yung mga kaibigan mo na wala sa Panginoon, para one way na evangelize mo yan sa kanila, introduce mo simbahan ng Panginoon Diyos. Okay? Siyempre, hindi mo lang introduce ang simbahan, ikaw mismo na missionary, magkwento ka tungkol sa Panginoon. Ano ba yung simbahan? Ano ba yung kaligtasan? Ano ba yung mabuting balita? Of course, ang bottom line, si Jesus Christ ang Savior natin Pero hindi mo pwedeng baliwalain ang turo ng simbahan. Tandaan nyo, hindi lang pananampalataya. Importante dyan yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, hanggat nasa lupa tayo,
Mahalaga sa atin na sumusunod tayo. May pagsunod, hindi lang faith, kundi may obedience po tayo. Anong kwenta ng pananampalataya kung walang obedience? Nire-require ho ng Diyos ang pagsunod. Maski nang basahin mo pa lumang tipan Magsimula kay Abraham, kay Moses, kay Jacob, kay David, kila Noah, di ba? Hanggang papunta ron sa mga apostol, nire-required ng Diyos ni Jesus yung absolute obedience sa Kanya. Kasi kung may pananampalataya, walang pagsunod, walang kwenta po yan Ang diablo nga ho, naniniwala, nanginginig pa di ba? Sabi sa James. Pwede rin yan sa Katoliko na naniniwala ka lang pero demonic faith, temporary faith, mga kapatid. Hindi yun ang gusto ng Lord. Gusto ng Lord yung genuine faith na ang pinaka-object ng iyong faith ay si Jesus. Pangalawa, yung turo ng simbahan, mahalaga sa'yo. Inaaral mo yan at isinasabuhay po natin yan. Mga kapatid, ito yung totoo. Sinabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Sabi niya siya yung tinapay na nagbibigay buhay. Kaya nga mga kapatid, itong tinapay na ito, di ba? Inuulit-ulit ko sa inyo, pagka dumadalo tayo sa misa, yung Eucharistia, napaka-importante. Pag Sunday, pag nagmimisa tayo, kasabay ng Liturgy of the Word, ang pinaka-highlights o pinaka-tampok ng misa ay yung ostya na nagiging katawan at dugo ng ating Panginoon. Sa tuwing tatanggap tayo ng Holy Communion, we are actually receiving the Lord Jesus Christ, the very presence of Jesus Christ. Kaya nga, if you miss yung misa, you are missing the blessing of the Lord Jesus Christ ng buong linggo. Kaya nga, if I were you, huwag masyadong nakatutok sa trabaho. Huwag masyadong nakatutok sa gawaing bahay. Pagka linggo, at least linggo, make it a point, kapatid, na isara mo yung, meron ka bang tindahan? Isara mo ang tindahan mo at least pag Sunday. Ibigay mo sa Panginoon Diyos yung buong maghapon na yan. Okay? Yan ang panahon na sumama ka sa outreach kasama yung ibang mga kasama mo dyan sa parokya. Huwag ka lang magsisimba. Huwag ka lang dadalo sa misa. Kasi pag dumadalo ka lang sa misa at hindi ka nagpa-participate sa evangelization, may problema ka bilang Katoliko. Hindi ka nakikibahagi, pasimba-simba ka lang, pamisa-misa ka lang. Tapos wala naman sa sarili pagka nasa nagmimisa, nagmamadali, pa-cellphone pa. Nako, mas magandang din na lang po kayo dumalo sa misa kaya. Kasi maski na ako yung pare dyan, pagagalitan ko po kayo. Dapat nagpa-participate tayo sa misa. Pag oras ng kantahan, kumakanta, nagre-recite tayo ng dasal, di ba? Nagre-recite tayo ng Apostles' Creed sa Nicene Creed, di ba? You have to participate. Kasi katawan at dugo ng Panginoong Yesus, seryoso po yun Nang namatay si Jesus sa cross, hindi po siya nag-i-entertain sa tao. Hindi po yun entertainment, yung namatay si Jesus, yun po ay sagrado. Buhay niya po yung ibinigay niya para sa atin. Tapos bibiruin lang natin si Lord pagka Sunday. Huwag kayong magbiro sa Panginoon. Seryosohin po natin, mga kapatid. Kaya napakahalaga po yun. Yung binabanggit doon ng ating Panginoon. Verse 51, I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, mga kapatid, laging binabanggit siya sa mga susunod na talata. Talatang 53, ang sabi diyan, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood. Verse 54, he who eats my flesh and drinks my blood
Verse 56, he who eats my flesh and drinks my blood. Importante ho yan, yung phrases na yan o parirala na laging inuulit-ulit. May emphasize po yan, emphasize po. He who eats me will live because of me. Verse 58, he who eats this bread will live forever. Mga kapatid, yun pong binabanggit dyan na the bread of life. Magsimula pa yan doon sa verse 35 hanggang 59. Dalawa po yung possible interpretations po niyan eh. Yung the bread of life na tumutukoy kay Jesus. Number 1, ang sabi nila, yun daw po ay invitation to faith. Paanyaya sa pananampalataya. Okay? Pangalawa, invitation to the Eucharist. Yung binabanggit ko na kanina. Mga kapatid, kaya nga ho, pag hinahanapan kayo ng talata ng mga anti-Catholics, sabihin nyo, John chapter 6, literal na sinasabi rito ng Panginoon na unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. He who eats my flesh and drinks my blood. Mga kapatid, literal po yan. Ang tingin natin dyan, ang interpretation natin dyan, yan po yung Eucharist. Yung transubstantiation. Okay, na binabanggit ng mga theologian. Kaya ho, huwag kayong mag-atubili mga kapatid na aralin yung ng turo ng simbahan. Opo. Kasi malaki po ang may tutulong niyan sa atin. As I close sa verse 51, nasabi doon, ako ang tinapay na mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito, sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. Kaya ho, every time na tayo ay dumadalo sa misa, we are actually receiving Jesus Christ. Yun po yung application nun. Kaya ho, paghandaan natin, mga kapatid, yung pagdalo sa misa, seryoso po yan. Hanggat maaari, bago tayo dumalo sa misa, hindi muna tayo kumakain. Apo. After na lang nung misa, pwede tayong kumain sa umaga. Bakit po kailangan nating mag-fasting at least 1 hour bago tayo dumalo sa misa? Kakain po kasi tayo eh. At ang kakainin natin ay yung presensya mismo ng ating Panginoong Yesus na magagamit natin, na magpapalakas sa atin sa buong isang linggo. 'Di ba? Ako po yung nasa Maynila pa ako, mahilig ako manood ng live na basketball sa Araneta. Nung nasa Maynila pa ako, taga-Kaintaho kami. Isang biyahe lang po yan. Andun na po kami sa Araneta. Smart Araneta ngayon ang tawag. Kasi iba yung pag nasa television ka, nakikita mo yung paborito mong players na nagdadunk, nag-lay up, o may score. Iba kasi pag doon ka sa on-site, nakita mo mismo na malapit ka ron sa bench nila. Nandun ka sa may ibaba mismo. Hindi ka ron sa sa upper box. Malayo na po yun eh. Kailangan mo na yun ng parang telescope eh. Kasi mura ang bayad doon. Pero nung panahon ko ay may makakilala ko ng mga players na nagbibigay sa amin ng nung sponsor ng ticket. May mga tropa ako na ganon. Kaya iba eh pag doon live. Iba yung feeling pag live eh. Tapos nakikita mo yung malaking screen doon na telebisyon na paano naging foul, tapos nagkakabiruan kayo ng mga tropa. Sana ganun din tayo pag dumadalo tayo sa misa. Of course, I understand yung iba sa atin dumadalo sa lang, Facebook eh. Pero iba kasi yung live, iba kasi yung pumunta ka sa parokya. Nag-effort ka, namasahe ka, o dala mo yung sasakyan mo, etc. Iba yung live kaysa dun sa TV. Opo. Kasi hindi ka naman pwede mag-Holy Communion dun sa sa Facebook eh.
Pwede kang makinig, hanggang doon ka lang. Pero mag-participate ka na doon sa Holy Communion, wala. Kaya mas maganda nag-e-effort tayo, especially pagkalinggo. Kaya na, although araw-araw bukas yung simbahan natin, di ba? May mga ganon, may mga misa araw-araw. Pero at least once a week, mamimili ka pa ng anong oras kung anong available na misa. Huwag po tayong mamimiss yan. Kasi napaka-importante yan sa atin. Let me challenge you, fellow Catholics. Seryoso si Brad Calix, no? Naalalayan kayo sa journey nyo. Ako bilang dating pastor, mas seryoso ako nung naging Katoliko ako. Hindi ko pa ho lahat nakakabisado, yung lahat. Hindi ko naman masabi na master ko na yung turo ng simbahan, hindi po. Ako po ay estudyante na katulad nyo. Sana estudyante rin ho kayo. Ibig sabihin, meron kang panahon na magbasa, mag-aral, mag-research, alamin mo yung turo ng simbahan. At sana ikaw ay involved sa parokya. Hindi ka lang pasimba-simba. Delikado yan eh. Pag pasimba-simba ka lang, pamisa-misa ka lang, di ka seryosong Katoliko, huwag kang umasa ng purgatorio later on. Kasi hindi ka papunta ron. Ang ine-expect ng Lord sa bawat seryosong Katoliko, lumalayo sa kasalanan. Mahal mo ang pamilya mo. Hindi ka involved sa extramarital affair. Iniiwasan mong maging chismosa ka. Yan ang problema ng maraming Katoliko sa Pilipinas. Masyado po tayong pakialamero sa buhay ng may buhay. Magagaling po tayo dyan. Bitawan nyo na yan. Kung may mga bisyo po kayo na hindi ho nakakatuwa, bitawan po nyo yan. Kasi hindi po nalulugod ang Panginoon Diyos sa mga vices natin. Alam nyo naman yan kung anong ibig ko sabihin. Kasi nakakatisod po yan sa ibang Katoliko. Ako pwede kong sabihin ako yung Katolikong conservative eh. Pastor nga ako eh, di ba? Hindi ako liberal na tao eh. Pag medyo na yan, sobra na yan, kukol ko attention mo. Kasi hindi na maganda eh, di ba? Sabihan lang kita in a nice way. Kung kaibigan kita, nakikita ko yung direksyon ng buhay mo parang iba na, kausapin kita. Dito naman sa Facebook, sasabihan ko rin na maayos. Magpapaalala lang ako kasi hindi yan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi porket Katoliko, sa purgatorio ang punta. Tandaan nyo yan ha. Hindi guarantee na pagiging Katoliko mo, nasa purgatorio ka. Ang issue dyan, nasa state of grace ka ba? Nasa kalooban ka ba ng Diyos? Yun po ibig sabihin ng state of grace. Nabubuhay ka ba na may kabanalan? Sumusunod ka ba sa Panginoong Hesus? Involved ka ba sa parokya? May apostolate ka ba? Involved ka ba sa evangelization? Tandaan mo ha, hindi ka naligtas o ililigtas ng Panginoon dahil dumadalo ka sa misa. Isa lang yan sa mga requirements. Kailangan ma-involve ka kapatid sa evangelization. Kailangan magkwento ka patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Hanggat maaari, aralin mo ang turo ng simbahan. Kung mas maganda nga po, maging member ka ng Catholic Faith Defender. Para malaman po ninyo ang tamang turo ng simbahan, mag-effort ka bumili ng Catechism of the Catholic Church. Mag-effort ka. 500 plus po yan. Wala kang 500, punta ka sa website. I-type mo lang doon ang Holy See, yung CSEE, at i-redirect ka doon sa website ng simbahan sa Vatican.
Opo, makikita mo yon. Kaya lang, hindi mo pwedeng sulatan yun eh. Kasi pag pinaprint mo yan, medyo aabot ka rin dun sa 500 mga kapatid eh. Kaya I firmly suggest, pag-ipunan po ninyo, magkaroon kayo ng kopya ng Catechism of the Catholic Church. Kasi nandun naka-outline yung pinaniniwalaan po natin. Ngayon, sa aking pagtatapos mga kapatid, para ho makatulong, maaari po kayong pumunta sa YouTube. Puntahan nyo ang factbuster.ph. Ni Cabornok. Sa Facebook ay The Beloved Catholic. Mr. Curious sa ano to sa YouTube Puntahan mo rin ang Karunungang Katoliko. Etong Karunungang Katoliko na ito, ang host dito ay dating member. Hindi lang siya member naging manggagawa pa ito ng dating daan. Baka may kilala kang kamag-anak. Puntahan mo to, Karunungang Katoliko. Ha? Yung katotohanan ay ating pag-usapan ni Romel Palma. Pwede rin. Ang punto por punto ni Reverend Father Darwin Gitgano. Pwede rin yan. Punta ka rin doon kay Wendell Talibong na pananampalataya at katuwiran. Ngayon, kami dito sa Negros, kung taga Negros po kayo, meron kaming program ang CFD sa DYAF, ang Historia Sagrada pag Sabado, alas 8 hanggang alas 9. Pagkalinggo naman, ang Liwan nga Dalan, Sunday 1 to 2 ng hapon. At mapapakinggan nyo po si Brad Calix sa DYRL sa radyo, sa Bacolod, Jess 35. Ang Pagtuong Katoliko naman. Kasama dyan si Doc Ray Entila, si JB Akma, saka si Brad Calix. Apo. Announcement na lang din. Ang Catholic Faith Defenders po ay magkakaroon sila ng ika-48 taon na kanilang annual national convention. May 24, ito po ay pangatlong linggo, May 24 to 25, sa Cebu City ho gagawin. Meron silang tema na The Legacy of Nicaea, CFD as Pilgrims of Hope in an Age of Unbelief. Opo. Pagdasal po ninyo, hindi ako makakasama dyan kasi nga po yung may bahay ko, kailangan kong asikasuhin. Opo. Dahil sa kanyang karamdaman. So pag-pray po natin na ang mga kapatid nating CFD na pupunta sa Cebu ay maging maayos po yung kanilang annual national convention. Dito po sa Negros, meron pong klase. Itong Catholic Lay Apologetic Seminar klase. Ang topic ho namin ay Sacraments. Ito po ay May 11 saka 18. Ito po ay panawagan sa lahat po ng mga CFDs sa Diocese ng Bacolod. May 17 and 18. Tama ba ito? Palagay ko ito'y 11 and 17. Opo. Maghapon, alas 8:30 hanggang alas 5 ng hapon. Ang venue natin mga kapatid, doon sa Our Lady of Lourdes sa Talok, Bago City. Certificates will be released after. Kaya yan po ay paalala sa lahat ng CFD sa Diocese ng Bacolod. Magkakaroon po tayo ng klase 2, ang Catholic Lay Apologetic Seminar na ang topic ay Sacraments po. May 11 and 18. Maghapon po yan. So, there you go. Hindi ako sure sa ating gabi na usapang Katolisismo dahil medyo nag-a-adjust po yung sitwasyon namin dito sa bahay. Opo. Pero just in case makita nyo ako mamayang gabi, makikita nyo lang. Pero pag wala po talaga. Pero yung umaga nating broadcast ay diretso naman, kaya lang itatry ko na umaga. Ito kasi hapon na tayo nagsimula ngayon, di ba? So medyo alanganin para po sa iba sa inyo. Pero
Ang maganda lang, bagamat yung oras na uurong, ano po, natutuloy naman din ho tayo. Kaya salamat lang din ho sa Panginoon. Ano po, mga kapatid, suportahan niyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel. Kung hindi pa ho kayo nakakapag-subscribe, ay pwede po bang humingi ng mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel na State of Grace TV po. Opo. State of Grace TV, pag nag-subscribe po kayo, wag po kayo mag-skip doon sa advertisement. Kasi doon ho kayo makakatulong kay Brad Calix eh. Diretso nyo lang yung advertisement po. Nakita nyo yung aking mga video dyan sa Huwag kayong mag-skip doon sa advertisement kasi malaki ho ang tulong yan. No? Pagka naipon-ipon ho yan. Medyo magsisimula pa lang ho tayo sa ganyan. Kaya ho, ang aking pakiusap, every time na makita nyo ang video, na mga series na video natin ng reflections, Monday to Sunday ho, usapang Katolisismo, nandyan nyo rin makikita. Huwag nyong laktawan ang advertisement. Opo, may purpose yan. Mga 2 advertisement, tas balik na naman doon sa pagsasalita ko. Ganun po yung sistema niyan ha. Opo, maraming salamat po doon sa mga makagagawa po niyan. Ang ating gawain dito sa CFD, if you would like to buy mga items po, may binibenta po yung grupo. Punta lang kayo doon sa Facebook page na Catholic Merchandise. Marami kayong items na mapagpipilian at yung porsyento ho ng kita dyan ay ginagamit naming CFD sa Bacolod, magpunta sa iba't ibang parokya para magturo. Nagpo-provide din ho kami ng recollection sa mga school, kaya ho, para ho makatulong sa grupo ng mga CFD sa Bacolod, punta ho kayo sa aming Facebook page, Catholic Merchandise, at makikita nyo ang iba't ibang items na pwede nyong pamilian at mabili. Kaya maraming salamat sa inyo ha, mga kapatid. Pag-pray nyo yung aking may bahay. Hindi po kami natuloy sa ospital kahapon ng umaga. Binanggit ko na ho ito, no? Pero doon sa mga ibang kapatid na nagdasal, at least alam nyo, hindi natuloy si Mrs. kami na pumunta sa emergency kasi nga ho yung dasal natin ay gumawa ang Lord ng paraan. Kasi hindi ho nakakadumi yung aking may bahay eh. Opo. Kaya ho nag-decide yung kanyang doktor na dalhin namin siya sa emergency sa ospital sana ng alas 6. Kaya lang, ang nangyari, ang ginawa ni Lord, pagitan ng alas 2 at alas 3 ng madaling araw kahapon, dumumi na po siya. Opo. Yun kasi yung parang problema ni Mrs. Kasi dapat regular yun di ba? Kaya lang hindi ho nangyari, kaya ho kinabahan yung doktor at sabi niya, takbo kayo sa emergency, pupunta ako doon, magkita tayo doon bukas ng umaga. Pero ang ginawa ng Lord, dahil nagdasal tayo, sinamahan nyo kami, nag-intervene ng Lord, kaya hindi kami natuloy. Pero mga kapatid, yung sitwasyon ni Mrs. under po siya, observation. Kasi lagi pong sumasakit yung tiyan ni Mrs. Pag makita mo siya, lumaki yung tiyan niya parang 9 months po siya, nabuntis. Medyo payat na ho si Mrs. ngayon mga kapatid. Imagine niyo lang ho ang kinukwento ko sa inyo. Ayoko nang iharap dito Mrs. ko. At least, maano nyo lang sa mind nyo, ito na pala itsura ni Mrs. Calixtro. Opo. Medyo payat na ho si Mrs. Nabawasan na yung kagandahan niya. Yan lang ho yung parang biro ko sa kanya. Nabawasan ng konti yung kagandahan mo. Yan. Siyempre, pag pumapayat po ang tao, di ba? Alam nyo na yon. Ipagdasal natin. Kasi nakamonitor kami ng mga anak ko. Kasi pag sobrang pain yung kanyang tiyan, hindi ho maalis yung pain mga kapatid. Pag hindi na ho talaga kaya,
Baka after nung aming follow-up check-up sa doktor sa May 19, kung ano man ang sabihin ng doktor, Brad, i-ano nyo na, confine nyo na misis mo. O, babalitaan ko po kayo, ha? Babalitaan ko po kayo. Maraming salamat sa dasal, mga kapatid. Hindi namin mababayaran yung dasal nyo. Maraming salamat doon sa mga nais tumulong. Maski na sa iba't ibang paraan, mga kapatid, welcome po yan. Kung pwede nyo akong kausapin, pwede naman po. Kung may gusto kayong ipaparating sa akin na pwedeng sabihin, okay na naman po sa akin yon, ha? Pwede kayong tumawag kay Brad Calix 0950-266-9596 para sa probably counseling sa inyong mga anak, usapang pamilya, opo, pwede po yan. Usapang pananampalataya, wag lang po alas 10 ng gabi, opo, lobat na tayo niyan, wag lang alas 10 ha, pwede po na ma-entertain ko po kayo. Alright, maraming salamat sa Lord. Wala pa tayong Santo Papa, ha. Ang usok na nakita natin doon sa Vatican, sa Sistine Chapel, ay black. Ibig sabihin ng black smoke, wala pang Santo Papa na nai-elect ang kauna-unahang pagboto nila, kasi mga 3 hanggang 6 na beses na ikot ng botohan. At least makakuha yung isa ng 2/3, meron na tayong bagong Santo Papa. At least siguro mga 83, kung di ako nagkakamali, kasi 100 plus ang mga kardinal natin. At least makakuha ng 83 na boto. Kung sino man siya, okay lang sa atin yon. Kung sino man siya na lalabas na bago Santo Papa. The same lang din yung ating respeto, yung ating pagmamahal na ipapakita. Alright, Espiridion Dugang Fabile, maraming salamat po sa pag-join. Salamat kapatid na Angel Amoma, salamat po sa dasal. Maria Marlene Conopio, salamat po. Armida Dicena, ma'am, salamat po. Kay Susan Manaay, Pipito Barbon, maraming salamat sa inyo mga kapatid. Patuloy nyo ako samahan sa aking journey at yung aking may bahay. Sige po, tayo manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa hapong ito, sa opportunity na kami ho ay natuloy sa aming pag-aaral. Maraming salamat po. At gusto po naming ipanalangin ang isinasagawang conclave sa Vatican sa Rome. Patubayan niyo po mga kardinal sa kanilang proseso ng pagpili ng susunod na Santo Papa. Kami ho'y nagdadasal ng inyong gabay, Banal na Espiritu, na maging mabunga po ang eleksyon ng mga kardinal. Ang una lang po namin nasaksihan doon sa Sistine Chapel ay black smoke. Ibig sabihin, wala pang na-elect na Santo Papa. At sana nga po sa susunod na round ng pagboto ay hindi namin alam kung kailan, no? Pero excited ho kami kung sino man ang mananalo na susunod kay Pope Francis, ay masaya po kami. Gusto ko ipagdasal yung mga kasama ko rito sa broadcast, ang inyong pagpapala, magandang pangangatawan, trabaho sa mga OFWs namin. Lord, I pray that you would bless each one of us, ang aming mga pamilya, na hindi ho kami magkakasakit ng mga malulubha that would require us na ma-hospitalize. We just pray for your blessing sa mga may mga trabaho po. Dadasal kami sa mapayapang eleksyon. Ang lahat ng mga volunteers ng PPCRV na magbabantay sa mapayapang eleksyon sa May 12 ay gabayan po ninyo. Panalangin namin na makapagboto kami ng mas maaga. Pagdasal po namin ang mapayapang halalan. At sana ho mabawasan yung pandaraya sa kada eleksyon. At alam naman namin kung sino po yung involved sa mga pandaraya sa eleksyon. At sana makukonsensya po sila. Patuloy niyong gabayan ang COMELEC, ang PPCRV sa kabuuan,
sa aming pagko-cover ng balita, Panginoon, ang Radyo Veritas at ang DYAF sa Bacolod in partnership with GMA. Nagdadasal po kami na maging mabunga yung pagko-cover namin ng balita. Maraming salamat po sa word na aming na pag-usapan ngayong hapon, and we just pray for your blessing. Gamitin niyo po ang broadcast na ito upang makapag-encourage na maraming Katoliko nationwide at makita nila yung kahalagahan ng pagiging seryosong Katoliko, sapagkat yan ang panawagan ng Panginoon sa taong ito, na ang Katoliko ay dapat seryoso sa pananampalataya at sa turo ng simbahan. Maganda ho yung tema sa taong ito na Pilgrims of Hope. Sana nga ho ay kami bilang mga naglalakbay sa mundong ito ay dala-dala namin ang pag-asa na galing sa Panginoong Hesus, galing sa salita ng Panginoong Hesus. At sana nga po yan ang magpalakas ng aming loob na harapin ang buhay sa biyaya ng Panginoon. Lord, maraming salamat. Bahala na po kayo sa akin may bahay at sa iba pang may mga karamdaman. We just pray for miracle to happen at yan po ay ayon sa inyong kalooban. Lord, bahala na kayo sa bawat kasama ko sa broadcast this afternoon. We just want to thank you, Mama Mary, for praying for and with us. Salamat po sa inyong patuloy na pag-alalay sa simbahan ng Panginoong Hesus. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa lahat po ng mga may kaarawan ngayon. May 8, Thursday, happy birthday. At sa lahat po ng mga couples na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, a blessed wedding anniversary po sa inyo, mga kapatid. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn, kasama yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Pakishare po yung ating video, mga kapatid. Ingat po kayo and bye for now.